may dadating sa Esperia Kingdom para tulungan si Brook. Dahil kung mag-isa lang siya sa matchup na ito, kontra kay Imu sa isa sa mga Holy Knights at sa isa sa mga Gorosei, wala siyang gagampanan. Therefore, there must be an external help na manggagaling sa labas ng Esperia Kingdom para matakasan niya ang sitwasyon na ito. Or else, dito siya mamamatay. Which is malabo dahil hindi niya pa dito nakukuha ang kanyang Devil Fruit. Since according sa timeline, makakain niya pa ang Yomi Yomi no Mi, ang Revive Devil Fruit, at mabubuo niya pa ang kanyang sariling crew ng Rombar Pirates, makakasurvive siya dito. Kaya naman siguradong may dadating dito para tulungan siya. Pero ang tanong, sino yon? At sino-sino ang mga taong yon? Long time ago guys, bago pa man lamang ipanganak itong sila Luffy at ang rest ng Straw Hat Crew, nauna na pala itong si Brook na kaharapin ang world government at ang pinakapinuno nito na si Imu. By now, itong si Brook ay 90 years old na guys. Bago pa man lamang umapak sa mundo sila Luffy, nauna niya nang kaharapin ng world government ang mga Holy Knights at maging si Imu. At ang isa sa hindi natin masyadong nabigyan ng pansin sa latest chapter, meron niyang kinakanta dito itong si Brook. Meron siyang iilang mga characters, iilang mga words or terms na binabanggit na hindi maintindihan ni Shuri. Rason kung bakit ang explanation dito ni Brook, it is not from this land. As if, nanggaling ang language na yon sa ibang lugar. Pero paano yun magiging posible? Magiging posible lamang yon dahil hindi talaga taga dito sa Esperia Kingdom si Brook. Napadpad lang siya dito na mas nagpapataas ng tsansa na miyembro talaga siya ng Davy family. Possible na napadpad siya dito mula sa kanyang pamilya or sa kanilang clan, kaya naman para bang medyo off ang pagkatao at ang culture nitong si Brook kumpara sa iba pang mga mamamayan ng Esperia. Another thing na magpapagulo dito ng kwento at ng mekanismo ng pagkakaintindi natin sa Domi River Sea is the fact na namatay itong si Ruin. Kung natatandaan nyo guys, si Ruin sa latest chapter sa final double spread page, meron siyang pakpak, may buntot, may sungay. Indications na nagamitan siya ng Domi River Sea. Pero bakit siya namatay? Unlike ng iba pang mga individuals na ginamitan ng Domi River Sea before, after nilang mamatay sa kanilang devil form, sa kanilang demon forms dahil lang nga sa Domi River Sea, hindi sila namamatay agad. Hindi sila namamatay completely. Instead, it's as if parang wala pa nga silang damage. Tulad ng nakita natin kay Dory at kay Brogy. After silang patayin, ugutin ang kanilang ulo, bumalik sila sa normal. Na para bang ang pagpatay sa kanila ang solusyon para bumalik sila sa kanilang tunay na anyo. Pero dito sa nakita natin sa latest chapter, hindi bumalik sa tunay na anyo si Ruin. Bagkus, patay na siya dito. Paano yung nangyari? Anong pinagkaiba ni Ruin kumpara sa iba pang mga ginamitan ni Imu noon ng Domi River Sea? Pwedeng sabihin natin na baka may dugo siyang Davy. Pero maging si Rox nga guys, hindi doon namatay. Pinatay siya ni Garling after niyang bumalik sa kanyang original form. This could either be a plot hole or a plot twist. Dahil baka sa susunod na chapter na i-release naman bukas ay hindi naman talaga patay si Ruin. Baka eventually, umikot at mag-flip din siya at bumalik siya sa kanyang tunay na anyo. Pero malabo yun guys. Looking at how things are turning out, malabong mabuhay si Ruin kahit bumalik pa siya. Napakababa na ng survival rate nila dito nitong si Brook. Malabong malabo. Napapaligiran sila nitong si Imu na nasa katawan ni Shuri, ng Gorosei na si Mars, at ng isa sa mga Holy Knights possibly. Kaya kahit bumalik pa siya sa kanyang tunay na anyo, ikamamatay niya pa rin ito. Ngayon dumako naman tayo dito kay Shuri at kung paano siya naging sigungko. Currently sa latest chapter sa flashback nitong si Brook guys, napakarami ang nag-a-assume na ginamitan daw nitong si Imu itong si Gunko ng ability niya para sumapi. Tulad ng ginawa niya noon sa Elbaf sa previous chapters. However guys, I don't think so. Palagay ko hindi talaga si Imu ang nasa katawan ni Shuri ngayon. Bagkus, si Shuri talaga ito at kinokorap lang ni Imu ang kanyang utak. Pero paano yung naging posible? Kung titingnan natin ang pinakahuling dialogue na sinabi ni Shuri kay Brook, "Isn't this what you wanted? Doesn't this make you happy?" As if ang nagsasalita dito ay si Shuri talaga at hindi itong si Imu. Dahil hindi naman ganito magsalita si Imu guys.
At hindi lang yon, alam na alam at kilalang kilala ni Shuri itong si Brook. Siguro ang rason kung bakit nabanggit niya ito is that alam and aware itong si Shuri na gusto ni Brook si Queen Candle. Nagbiruan pa nga sila ni King Ruin before na ayon kay King Ruin baka patayin daw siya nitong si Brook para makuha niya si Queen Candle. Sinagot naman ni Brook, hindi niya gustong patayin si King Ruin. Pero kung mangyayari yon naturally nang hindi sa kanyang mga kamay, okay lang daw. Na nakita nga natin na medyo nagbibiroan sila doon. That must be the reason kung bakit ginawa ito ni Shuri. At nagawa niya yon. Na-cloud ang kanyang isip dahil sa influence ni Imu. Pero paano yung naging posible? Nagagawa lang naman niyang ability na yon sa mga individuals na meron siyang contract, meron siyang pact, tulad na lamang ng mga Holy Knights. Pero sa timeline nitong si Brook sa kanyang flashback, hindi pa nga man lamang na i-feature na magkita itong si Princess Shuri at si Imu, which makes it all the more impossible. Unless, patagong nakikipag-usap itong si Princess Shuri sa world government. Pero for what reason? Since nakita nga natin guys na lumalala na ang sitwasyon, ang sigalot sa gitna ng world government at ng Esperia Kingdom, since hindi na nga nakakapagbayad ng tribute or ng parang fees ng tax ang Esperia dito sa world government, nagde-demand ito ng 1,000 slaves. Rason kung bakit hindi pumayag si King Ruin. At dito nga nagsimula ang hudyat ng gera sa gitna ng magkabilang panig na ito. Possible na dahil nakikita ni Princess Shuri na delikado ito, maaaring malagay sa panganib ang mga mamamayan ng Esperia, si Brook at si King Ruin. Gumawa siya ng paraan para hindi ito matuloy. At yun ay ang pagiging slave niya mismo dito sa world government. Tulad ng ginawa nitong si Imu kay Harald. At dahil doon nagawang posible nitong si Imu na lagyan ng pact ng Covenant Seal itong si Shuri nang hindi nagmamalay si King Ruin at itong si Brook. Dahil kung natatandaan nyo guys, bago magsimula ang flashback na ito ay may binanggit si Brook sa iba pang members ng Straw Hat na at some point daw sa buhay nila noon, umalis itong si Shuri papunta sa world government. At magmula ng araw na yon, hindi niya na alam kung anong nangyari. So possible na doon nagsimula ang pangkokorap ni Imu sa utak ni Shuri. And with the idea na gusto nitong si Shuri, nakatuwaan siya nitong si Brook, pinatay niya si King Ruin dahil na rin sa pag-i-influence sa kanya ni Imu. Kaya nga napatanong siya dito, doesn't this make you happy? Ang dialogue na binanggit niya sa last panel double spread page ng last chapter. But what do you guys think? Also, don't worry guys, bukas na bukas, Tuesday ay maire-release na natin ang spoilers para sa chapter 1186. Kaya para ma-notify kayo pag-release ng video na yon, siguraduhin nyo lang na naka-like, naka-subscribe at na rin nyo ng bell button. It is The Updated Weeb and I will see you guys on the next one.